Tapos ito, sabi niya, sabi niya, pag ayaw sumunod ni Bungit sa akin, ayaw ko. Bangag talaga. Lisa, nakita mo yung sarili mo? Pinakita mo sa buong mundo kung gaano kakapangag. And you don't deserve. The Filipino people deserve a better, far better First Lady than you are. Because you are a drug pusher. Pangag ka na, wala pang laman utok mo, idiot. You see, mga kababayan, hinahamon ko tong dalawang mag-asawa. Dahil sabi ni Pangag Marcos Jr., pinapalagan niya yung sinabi ni Inday Sara. Bakit kayo, hindi kayo pumalag sa akin? 14 months na yung affidavit ko nakatiwangwang sa Facebook account ko. Kung saan dinitali ko yung sinabi ni Lisa Marcos na magmi-meeting sila at ang may-ari ng Smart Mate. Yung pala, mamadzikin nila yung boto ni Marcos. Tulad na ng sinabi ko, ang boto ni Marcos hindi lumagpas ng 24 million. Si Inday Sara, 32. Totoo yan. Pero magmumukha siyang kulelat kung 24 lang siya. So dinagdagan nila para umangat, naging 31.8 million. Dumikit kay Inday Sara, di ba? Pero kung magdadagdag ka, magbabawas ka sa ibang kandidato. Kasi hindi pwedeng magdagdag ng magdagdag kasi may total number of registered voter. Ito yung limit eh. Kung magdagdag ka ng magdagdag, lalagpas ka eh, mahuhuli ka. So ang ginawa, kawatan talaga to si Marcos. Kumuha ka doon sa ibang kandidato para idagdag doon sa boto mo. Malamang si Leni Robredo din ang dinaya niya. So, nakabawi na siya. At ito, mga kababayan, and I address this to the military. Sabi ninyo, o sabi ng boss ninyo, the military remains loyal to the Constitution. So ito ngayon ang aking hamon sa inyo. Patunayan nyo na ang loyalty ninyo ay sa Constitution mismo. Ano bang nakasad sa Constitution? Ang Constitution ay para sa kapakanan at sa interes ng taong bayan. Ang isang mandaraya ng boto ay naninigi ng kanyang mandato. Wala yan sa Konstitusyon. Labag yan sa Konstitusyon. So ngayon, sino ang pinoprotektahan ninyo? Hindi ang Konstitusyon, kundi si Marcos. Kaya nga, ang sabi ko sa military, sa inyo, manawagan na kayong bumaba si Marcos sa pwesto. Because Marcos is an anathema to the Constitution of the Republic of the Philippines. Dinadaya niya yung eleksyon, minamanipula ang Korte Suprema. Ito, hindi ito chismis ha, hindi ito marites, hindi ito teorya, hindi ito opinion, personal kong karanasan to. Kasi ako ang hinatasan ni Lisa Marcos. Oh, kaya nga hindi makapalag-palag yung dalawang drug addict eh. Kaya nahamon ko ulit itong drug addict na si Marcos Jr. at yung drug pusher na si Lisa Marcos na hilas na palakad. Pumalag kayo sa akin. Pinalagan nyo si Inday Sara, pumalag nga kayo sa akin, tingnan natin. Harapin nyo ako. O sige, magharapan nga tayo Marcos Jr., Lisa Marcos at ako sa harap ng taong bayan. Sige nga, hamon ko yan sa inyo ngayon. Hinahamon ko yung impostor na presidente kono ng Pilipinas at yung asawa niyang drug pusher. Sige, magharapan tayo sa harap ng taong bayan at pag-usapan natin yung pagpanipula sa Korte Suprema na ang cohort mo ay si executive slave. Ang tawag ko sa kanya, executive slave. Yun yung kanyang conspirator sa pagmanipula sa Korte Suprema. O, sige. Tingnan natin. Itong ginagawa nila kay Inday Sara is plain and simple oppression. Hindi, kung kaya nilang gawin yan kay Inday Sara, kaya nilang gawin yan sa inyong lahat. Sa ating lahat. Pero lang ako, kasi lumalaban talaga ako.
Hindi ako magpapatalo sa dalawang drug addict. I'm better than that. Kasi yung dalawang drug addict nandito lang sa aking harapan. Pinagpumpo ko na yung dalawang ulo nila para matising sila sa katotohanan. Pero more than that, mga kababayan, Marcos has no right to office. Hindi pwede na yung mandaraya ay magpatuloy sa kapangyarihan. Kasi hindi lang ikaw o ako ang dinaya ko, ni lahat tayo. At mantakin nyo, yung mandaraya ang nag-a-appoint ng Chief PNP, ng Chief of Staff ng AFP. At yun ang ginagamit niya na para bang private army para supilin ang taong bayan, para apihin ang lehitimong halal na Vice President of the Philippines. Tayong lahat, mataas ang presyo ng bilhin. Ano ba ginawa ni Marcos? Sinalan tayo ng bagyo. Ano bang sabi niya? Ano gagawin natin? Bangag talaga. Kaya ito yung mensahe ko sa inyo, mga kababayan. Ito, baka sana dumami pa tayo. We cannot afford to be fence-sitters. We have to come out, punuin natin to, punuin natin yung kalsada, lumaban tayo para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Ito mga batang to, they cannot speak for themselves today. It's for you and for me to stand up and fight. Because when we win the future for everybody. I-reserve ko na lang yung iba kong sasabihin bukas ulit. Kasi araw-araw ako nandito. Araw-araw na ako nandito. Basta I will be here, I will be with you. We will fight together, we will win together by God's grace and power. Muli, hinahamon ko si National Drug Addict, Bongbong Bangag Marcos, at si First Drug Pusher Lady Lisa Marcos, Hilas Palaka Marcos. Hilas is ano ba yun sa Bisaya? Bisaya is Hilas. Walang hiya. Sa Tagalog is? Walang hiya. Walang hiya. Walang hiya. Walang hiya. Walang hiya. Hilas, Lisa, parang baligtad lang, di ba? Si Lisa, Hilas Palaka Marcos. Sa Bisaya, walang halo. Hinahamon ko kayong dalawa dito. Sagutin natin yung mga issue na ayaw niyong palagay. By the way, hindi nga pumalag din sa kay tong dalawa kay Kati Binang, di ba? Dakdak si Kati Binang na drug addict tong dalawa. Yung isa drug pusher talaga. Walang sagot. Hindi pumalag. Sa issue ng halalan, hindi rin pumalag sa akin. Pero kay Day Sara, pinapalagan nila. Kasi nga, si Inday Sara remains the biggest stumbling block sa kanilang hangarin na makontrol yung buong Pilipinas ng ilang taon. Imagine ka, si Bangag Marcos Jr. pagkatapos si Idiot Romualdez. Tandaan nyo, hindi ko natawagin na idiot talaga yan Pasensya na ha, pero prangka ako magsalita. Kaya kung sinabing idiot, ito lahat sila, ito tatlo, si Bangag, si Hilas na Palaka, at si Idiot, nakatrabaho ko to sila lahat Ito mag-asawang Marcos, 6 na taon. Si Idiot Romualdez, 3 taon. Pareho kaming congressman at that time. Kaya nga sinasabi kong idiot kasi wala talaga laman utak Pag naglalakad yan sa kongreso, parang palaka at pato. So kaya idiot, the idiotic duck. So anyway, si Bangag, si Idiot, and then yung anak nila. 18 taon mamamayagpag si Lisa Marcos. Aapihin tayong lahat. Wala silang pakialam sa atin. Basta hawak nila ang kapangyarihan, nanakawin ng pera natin. Papayag ba kayo? Kung hindi tayo papayag, sabihin natin sa mga mahal natin sa buhay, pumunta tayo lahat dito para dumami tayo ng gusto. Para dumami tayo ng gusto. Muli bukas magkita-kita muli tayo. May marami pang speakers yan na gusto Bayad ba tayo, magsalita. Atty. Glenchong? Bayad ba tayo? Nga pala. I was expecting na may magbibigay sa akin ng 500. Ako pagbaba ko ng sasakyan ko,
Akala ko, ikaw ang hinanap ko kagad eh. Kasi akala ko may 500 mong ibibigay kasi 500. gusto kong kunin yung 500 kasi isampal ko sa mukha ni Marvel. Gusto ko sampalin si Barbie. Galing pala, galing! Anyway, Kanina yung media, yung babae. Naras daw po yung mga nagaras. hinaras? Dito, Sino ang nagharas yan? hinaras dito, pumunta rin sa admin daw. Nagreklamo niya, tapos hindi kumayag ng admin, pinagalitan yung korte dito. Ayaw sa TV5. Anong karapatan meron siya? Kaya sana ako, talaga ako tumipad, yung babae matabak pumunta dito, balikin yung bukas. Oo, tsaka huwag tayong magpa-intimidate sa kapulisan ha. Huwag tayong magpa-intimidate sa kapulisan kung gagamitin nila yung kanilang kapangyarihan. Meron tayong karapatan na lumaban kung tayo'y aapihin. Konstitusyonal yan. Oh, tayo nasa konstitusyon. Si Marcos nandun sa kabilang side. Oh, illegal and constitutional. So huwag kayong matakot sa mga pulis kung tatakutin tayo. Sabihin nyo, nasa nga ba yung portalit natin? Wala, sir. Hindi nila pinahintulutan, di ba? Ito yung simbahan, di ba? Si Father Jerome Siciliano, Yes! ang rektor. Yes! Sige, kung kaya ko bukas kausapin ko si Father Jerome. Salamat, sir. O, kilala niya ako eh. In-interview ako nito ni Father Jerome dati sa Smartmatic, sa Radyo Veritas. So, subukan natin. Salamat po. So, ang portalit nandiyan pa. Order na lang, sige. Subukan natin kung kaya natin. Ito, mukhang takot ito kay yung may-ari nito, takot ito sa mga sa mga bangag. Eh tayo, hindi naman tayo natatakot sa bangag din. Kasi hindi tayo bangag, di ba? Ulitin ko, Ang arte naman. pag ayaw ni Bogit sumunod sa akin, ayaw ko paiyot sa kanya. My goodness, hindi si Marcos ang nakaupo as president. Ang asawa niyang ayaw magpaiyot pag hindi siya sumunod, di ba? With more reason, tanggalin talaga natin tong incompetent na bangag. O, di ba? That's another reason, mga kababayan. So bukas na ulit, ibang story na naman bukas. Pero yung iyon, ulit-ulitin ko pa rin. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat for standing up for our country, for our future. Lahat naman tayo mabibiyayaan. Thank you, Kuya JM. Thank you, Maui. Ang 500 na ibigay mo kasi isampal ko kay Maribel. Okay, anyway guys, thank you very much. Kita-kita tayo muli bukas. Sana mas marami pa tayo bukas.